Bakit si Nora Aunor lang ang minahal ni Kokoy? Laurel isang mahabang naratibo ng pagmamahal. Sa bawat buhay ng isang artista, may mga sandaling nagiging lihim na pintuan tungo sa mas malalim na bahagi ng kanilang pagkatao, mga pintuang hindi pinapasok ng kamera, ng mga tagahanga, o kahit ng kasaysayan. Sa kaso ni Kokoy Laurel, ang isang pintuang iyon ay palaging may nakaukit na pangalang hindi nabubura, hindi nagmamaliw, at hindi kailanman napalitan. Nora Aunor. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ni Kokoy, sa dami ng mundo, at tagpong nasaksihan niya, at sa lawak ng kanyang karanasan bilang isang lalaki, artista, at nilalang na marunong magmahal, may isang katotohanang hindi kailanman nagbago. Iisa lamang ang babaeng nag-iwan ng bakas na hindi na nahugasan ng panahon, si Nora. Hindi ito kwento ng relasyon, hindi ito talambuhay, hindi ito tsismis o intriga. Ito ay paglalahad ng isang pag-ibig na natutong mabuhay kahit hindi na iguhit ng formal, pag-ibig na hindi nasukat sa status, kundi sa lalim. At sa bawat paliwanag kung bakit si Nora lamang ang minahal niya, mas nagiging malinaw na ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa bigat ng damdaming iniwan nito. Ito ang pag-ibig na hindi tinatapos ng kami ba o hindi, kundi ng tahimik na sagot na siya lang ang hindi ko nakalimutan. Sa unang pagkakataon pa lamang na nasilayan ni Kokoy si Nora, may kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Isang uri ng katahimikang hindi nangangahulugan ng kawalan ng ingay, kundi ng paglitaw ng isang espasyo kung saan nagiging malinaw ang lahat. Hindi pa niya iyon kayang pangalanan noon, pero alam niyang may dumating sa kanya na hindi basta-basta mawawala. Si Nora, nakilala ng mundo bilang isang icon, isang superstar, isang pambansang kayamanan sa larangan ng sining, ay naging iba sa mata ni Kokoy. Hindi siya naging estatuwang sinasamba. Hindi siya naging tropeyong gustong makamit. Hindi rin siya naging babaeng ninanais lamang dahil sa karisma o talento. Para kay Kokoy, si Nora ay naging pangyayaring minsan lang dumarating sa buhay ng isang tao. Isang pangyayaring kaya mong tandaan hanggang sa huling paghinga mo. Maraming tao ang nagsasabing si Nora ay isang alamat, isang mukha ng sining na hindi na mauulit. Ngunit para kay Kokoy, bago pa man ang alamat, bago pa man ang mga tropeo, bago pa man ang mga papuri, si Nora ay isang tunay na tao. At doon nagsimula ang lahat. Habang ang iba ay tumitingin kay Nora na parang ilaw na napakaliwanag, ngunit napakalayo, nakita siya ni Kokoy na parang ilaw na kayang hawakan, lapitan at intindihin. Naging simple ang superstar sa kanyang paningin. Hindi dahil hindi niya nakita ang kadakilaan nito, kundi dahil ang unang tumama sa kanya ay hindi ang kasikatan ni Nora, kundi ang puso niya. At doon pa lamang may sariling universo ng nabuo. Kung may isang katangiang naghiwalay kay Nora sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ni Kokoy, iyon ay ang kakaiba niyang kahinaan. Maraming babae ang mabait, maraming babae ang maganda, maraming babae ang kaakit-akit, ngunit iilan lamang ang nagtataglay ng uri ng kahinaang hindi nagpapabagsak, kundi lalo pang nagpapatingkad ng lakas. Ito ang unang dahilan kung bakit si Nora lamang ang minahal niya, dahil nakita niya ang loob na hindi kayang abutin ng sinumang hindi tunay na nakatitig. Ang kahinaan ni Nora ay hindi pagkatakot, hindi ito pagdududa, hindi rin ito kakulangan. Ito ay kahinaang galing sa kabutihan sa pagiging sensitibo sa mundo, sa pagiging madaling masaktan dahil marunong siyang magmahal ng lubusan. At si Kokoy, na lumaki sa mundo ng trapiko ng karangyaan at politika, ay nakahanap kay Nora ng kabaligtaran ng lahat ng pamilyar. Sa bawat eksenang magkasama sila, hindi lamang nila ginagampanan ang papel ng kanilang karakter. Sa pagitan ng mga tingin at ng mga sandaling walang script, may buhay na tahimik na nagpapatuloy. Ang buhay na sila lamang ang nakakaalam. Si Nora, sa gitna ng kanyang katahimikan, ay nakapangusap ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng daan-daang salita. May bigat ang kanyang simpleng tingin, may lalim ang kanyang pagngiti, at may pait at tamis ang kanyang bawat paghinga na tila ba sinasabi, ito ako, hindi ang superstar, hindi ang alamat, kundi ang taong natutong magmahal at masaktan. At si Kokoy, na kayang bumuo ng emosyon sa kahit sinong babae, ay biglang natutong manahimik sa harap ng isang Nora na hindi nangangailangan ng salita upang maging buo. Hindi kailanman naging pangarap ni Kokoy ang magmahal ng isang diyosa, pero dumating sa kanya ang isang babaeng hindi niya alam kung paano hindi mamahalin. Kung may ikalawang dahilan kung bakit si Nora lang ang minahal ni Kokoy, iyon ay ang presensya niya. Isang presensyang hindi kailanman naging maingay,
ngunit palaging ramdam. Hindi ito presensyang lumalamon sa espasyo. Ito ay presensyang bumabalot ng hindi mo namamalayan. Sa tuwing dumarating si Nora sa set, hindi siya kailanman sumisigaw ng pansin, hindi siya kailanman naghahanap ng atensyon. Pero may kakaiba sa paraan ng paglakad niya. Para bang ang mundo ay kusang humihinto sandali upang kilalanin ang kanyang pagdating. At si Kokoy, hindi man niya iyon sinasabi, ay palaging nauuna ang mata bago ang isip. Kapag naroon si Nora, nag-iiba ang temperatura ng paligid, hindi dahil sa aura niya bilang artista, kundi dahil may puwersang sobrang banayad, ngunit napakalakas sa pinakaloob. Sa eksena man o wala, may nakatagong musika si Nora, isang uri ng himig na tanging mga pusong marunong, makiramdam lamang ang nakakakarinig. At si Kokoy sa kasamaang palad o sa kabutihang loob ng tadhana ay isa sa iilang nilalang na narinig ang musikang iyon. Hindi niya iyon hiningi, hindi niya iyon pinilit, ngunit kusang dumating at nang dumating ay wala na siyang nagawa kundi ang hayaan itong tumugtog ng paulit-ulit hanggang masanay siyang hanapin ito. Kaya kahit maraming mukha ang humarap kay Kokoy sa paglipas ng panahon, iisa lang ang presensyang hindi niya nakalimutang damhin. Ang presensya ni Nora na tila laging naroon kahit wala. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan kung bakit si Nora lamang ang minahal ni Kokoy Laurel ay hindi dahil sa ganda, kahinaan, presensya o kahit talento. Ang tunay na dahilan ay ito. Si Nora ay ang babaeng hindi niya kailanman nakamit ng buo. At sa mga lalaking marunong magmahal ng totoo, ang hindi mo nakamit ay siya ring hindi mo makakalimutan. Hindi ito pag-ibig na nauwi sa sama ng loob. Hindi rin ito pag-ibig na nauwi sa galit. Iniwan nito si Kokoy ng may matamis na kirot, isang kirot na nagpapaalala sa kanya na minsan, sa isang panahon na puno ng ilaw, musika at pagkukunwari, may isang pag-ibig siyang tunay na nangyari. Hindi niya ito ipinaglaban sa harap ng mundo, hindi niya ito isinulat sa mga tala-arawan, hindi siya nag-ingay tungkol dito. At lalong hindi niya ito ginawang drama. Sa halip, itinago niya ito sa lugar na hindi nababaklas ng panahon. Sa puso niya ang marunong tumanggap na may mga pag-ibig na hindi kailangang maging kanila para maging totoo. At iyon ang pinakatotoo. Habang ang iba ay naglalaban para sa titulo, si Kokoy ay nagkamit ng isang bagay na mas bihira, ang karapatang magmahal ng tahimik. Nadama niya si Nora sa paraan na hindi kailanman madarama ng sinumang humawak lamang sa kanyang imahe. Nakita niya ang babaeng nagtatago sa likod ng entablado. Narinig niya ang boses ni Nora hindi bilang kanta, kundi bilang pahayag ng kaluluwa. At naranasan niya ang uri ng pagmamahal na hindi nagtatapos sa kasagutan, kundi nagtatapos sa pag-amin sa sarili. Siya lang ang hindi ko kayang palitan. Sa bawat taon na lumipas, sa dami ng panahong hindi na sila nagkasama, at sa dami ng bagong yugto ng buhay na kanyang sinalubong, nanatiling malinaw kay Kokoy ang katotohanang minsan, noong isang panahon, minahal niya si Nora sa paraang hindi niya nagawang mahalin ng iba. Bakit? Dahil sa lahat ng babaeng sumubok magmahal sa kanya o minahal niya ng sandali, si Nora lamang ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na buhay siya sa paraan na hindi niya maipaliwanag. Hindi naging pag-aari ang pag-ibig. Hindi naging simula ang simula nila. Hindi naging katapusan ang katapusan nila. Ngunit sa lahat ng ito, iisa ang hindi nagbago. Ang pag-ibig niya kay Nora ay nanatiling mas malalim kaysa sa mga salitang hindi niya nasabi. At sa huli, iyon ang pag-ibig na hinahanap ng bawat tao. Ang pag-ibig na hindi kailangang makamtan upang maging totoo at hindi kailangang maipaglaban upang manatili. Sa puso ni Kokoy, si Nora ay hindi naging alaala. Si Nora ay naging bahagi ng pagkatao niya. At ang sagot sa tanong kung bakit si Nora Honor lang ang minahal niya ay nananatiling simple, ngunit masakit. Dahil minsan lang sa isang buhay, may babaeng darating na hindi mo makakalimutan. At kung sino man ang pinalad na dumating na iyon, wala nang iba pang tatapat